napapabayaan ko na kayo guys. Masyado ako nag-e-enjoy sa bakasyon. Actually, medyo nakalimutan ko na yung mga nagamit kong perfumes nung June and mid-July bago kami nagbakasyon. Buti na lang medyo naitabi ko sila. But I have to remind myself again kung ano yung amoy nila, okay? But mag-umpisa tayo dito sa pabango. Isa lang yung pabango na dinala ko nung nagbakasyon kami. So, isang buwan almost, mahigit, parang ganon. Hindi ko rin naman siya masyadong gamit na gamit. Para sa akin personally, gamit na to. But kasi may mga days na hindi man ako nagpapabango pag lalabas kami. Parang ganon. Pag feel ko lang. And this is the Jo Malone English Pear and Freesia na body mist. I love yung softness nito. Plus, even though sabihin na nating summertime, nung pumunta kami sa France, para sa akin pa rin, nakaka-dry pa rin siya ng skin. If you could see my hand right now, ang dry niya. Medyo nag-recover na siya ng konti kasi yung moisture ng air natin dito sa Pilipinas. But nung nasa abroad kami, sobrang dry tignan ng kamay ko kahit pa naglo-lotion ako kasi nagluluto ako. Palahugas ako ng kamay. But I love the idea of this kasi soft yung yung pagkakatimpla ng amoy niya, and at the same time, medyo parang moisturizing siya ng konti. Hindi ko naman siya parang nilo-lotion sa katawan, but at least I know pag nag-spray ako, yung nalagyan na area, hindi lang siya mabango, medyo moisturizing or na-moisturize din ng konti yung skin. Ang ganda ng pagkakatimpla niya guys. So if you find na yung English Pear and Freesia para sa inyo, it's too sharp, it's too strong sa akin kasi parang may tamang lamig, tamang weather para gamitin yun kasi sometimes amoy cider or parang amoy beer almost siya sa akin. Yung English Pear and Freesia na pabango. Try nyo tong body mist kasi I think all year round magugustuhan nyo siya. Next, balikan ko muna yung mga pabango na nagamit ko nung June kasi kailangan kong maalala yung amoy nila. But this one, itong Bulgari na Mon Jasmine Noir na elixir, I think discontinued na to. Hindi ko na rin siya trinay na hanapin pa sa airport. But this one, I love this. Medyo nagtitipid ako ngayon kasi ang dami ko ng pabango actually. Nung wala nga kami, ni-renovate yung bahay, ni-repaint. But etong studio ko lang yung hindi nagalaw. Because sobrang daming gamit. Baka may mabasag. Maraming pwedeng mabasag. So, hindi ko alam kung kailan ko siya ipaparenovate. Nakikita ko yung mga pintura medyo nag-chip. So, I have to be here pag nag-renovate sila nitong room. But going back to itong Bulgari na Mon Jasmine Noir Elixir, ang soft niya na floral, amoy jasmine. Jasmine kasi is, kung hindi ako nagkakamali, sampagita siya, diba? Pero iba yung softness nito. Ang ganda ng pagkakatimpla. Hindi ko na siya mahanap online. Medyo mahirap na siyang hanapin. Sabi ko nga sa inyo, hindi na rin ako nag-attempt na maghanap sa airport kasi sometimes, yung mga medyo mahirap hanapin na sa airport yan. Sometimes, hindi ko na rin siya trinay kasi nga, nagtitipid nga ako. Parang ilang pabango lang yung binili ko nung nagbakasyon kami kasi una sa lahat, ang hirap mag-ikot pag may kasamang bata. So basically, kung ano lang yung madaanan ko, mabilisan na amoy, yun lang yung nabili ko. Ang bango nito guys, para siyang floral na ang linis-linis. Ito yung bote guys. Yan, medyo nilayo ko na nga yung camera ko. Nalalayuan na ba kayo? Kasi may mga nagre-reklamo na sobrang mukhang-mukha ko daw yung nakikita. Baka ngayon lang nila ako napanood. Kasi originally naman talaga makeup yung nire-review ko guys. Kaya tutok na tutok yung camera sa mukha ko, okay? So ayan yung bote. Napakita ko ba yung bote kanina nung Jo Malone na English Pear and Freesia na body mist. Ayan siya. Okay? So, eto, para siyang amoy nung, alam niyo yung bagong plancha na puting uniform, ganun kalinis, na nalagyan ng floral. I love this. I could use this all year round and no, hindi siya mature kahit na floral siya na pabango, kahit na jasmine siya na pabango. Kung talaga ngang na-discontinue na siya, well, nakakalungkot kasi for something floral, ang soft niya, pwede siya sa bata. Parang any age pwede siya. Ang linis niya na floral and I really love it. Yung mga nanonood sa akin, yan, nakikita nyo ba yung bottle? Yan, etong Bulgari na Mon Jasmine Noir Elixir kasi maraming variants to. Kung nakikita nyo pa to, mag-comment nga kayo, mag-message nga kayo below. Chanel na Coco Mademoiselle na L'Eau Privée. Another soft na parang sabihin na natin medyo moisturizing na klase ng pabango, and this is from the Coco Mademoiselle na line. I love this. Again, may something talaga sa sabihin na nating mga body mist na parang to me ang soft ng pagkakatimpla na parang ang sarap ipaligo sa katawan. Alam niyo yon? And eto maganda siyang variant ng Coco Mademoiselle kung gusto ninyo ng medyo mas parang
softer, hindi loud, medyo intimate na klase ng amoy. Bagay siya sa mga healthcare professionals na bawal gumamit ng malalakas na pabango. So, speaking of healthcare professionals, meron akong napanood na parang clip siya. Kaya bawal yung iba. I'm not sure kung madami, but I think madami sa healthcare professionals na bawal magpabango because pwede siyang maka-trigger ng allergy sa mga patients and lalo na yung mga nagtatrabaho sa, for example, operating room, bawal yan. So, ulitin ko yung mga nagko-comment and tinatawanan ako, bakit lagi kong minimension yung pabango kung pwede siya sa mga healthcare professionals kasi pwede daw sila. Kayo yon, maraming hindi pwede. So, next na scent, andito siya sa maliit na decant nakalagay. I'm not sure kung nailipat ko lang siya or talagang sample lang yung meron ako. But I think meron ako nito yung Aqua Vitae na Cologne Forte. I love this. Naalala ko nung ginamit ko to nung June. Alam nyo yung meron na kayo ng Aqua Vitae na Forte. Tapos iniisip niyo okay na kayo. Covered na kayo. But etong Cologne na version, refreshing, uplifting, parang very sunny sa labas, ang ganda-ganda ng panahon, parang burst season yung dating. Alam nyo yon, maaraw but medyo malamig yung hangin, malamig yung weather. Ganon ka-happy yung amoy nitong Maison Francis Kurkdjian na Aqua Vitae Cologne Forte. Papakita ko to kasi nandito siya sa ganitong lalagyan. Hindi ko nahahanapin yung bote ko, guys. May pangalan naman dito. I-google nyo na lang yung itsura ng bote, okay? Oh, I love this. Kung gusto niyo ng citrusy, fresh na cologne na malakas yung amoy niya, any age could wear this. And para sa akin, unisex siya. As of the moment, baka magbago ulit yung nose ko habang inaamoy ko siya. But as of the moment, para sa akin, unisex siya. Another light na perfume na nailabas ko nung June. This is the Gucci Bloom na Eau de Toilette. Isa to sa favorite ko na variant ng Gucci Bloom. I really love this. Floral, and some people might find the line ng Gucci Bloom as parang mature, but i-try ninyo tong Eau de Toilette. Mag-start kayo dito sa Eau de Toilette para sa akin. Gusto ko rin yung isa yung may Fiori, something yung name niya, nakalimutan ko na. But etong Eau de Toilette, parang from the classic na scent, medyo na-tone down siya ng konti. Hindi siya yung parang mature na mature. Medyo watered down yung version niya. And I think kung naalala ko ng mabuti, kaya ko to nilabas kasi gusto ko ng something floral, medyo watered down na bagay sa mainit and sticky na weather ng June bago kami umalis. So, kaya ko siya nailabas. Kung hindi nyo pa to naaamoy, available pa naman siya sa stores. Hindi naman yata siya discontinued. I-try nyo lang, i-spray nyo sa skin nyo. Kung iniiwasan ninyo yung Gucci Bloom na line, etong Eau de Toilette, I think magugustuhan ninyo lalo na pagka mahilig kayo sa floral na pabango, but hindi ninyo siya kayang gamitin pag sa summertime. Yan, bagay siya. Dito na tayo sa July na mga pabango, okay? So, eto kasing English Parent Free siya. Nagamit ko siya June and July. But, I don't know why, but because of the gloomy weather, bumagay itong Jo Malone na Velvet Rose and Oud. Actually, pabango to ng husband ko. But I also use this. I also wear this. Para sa akin, ang sexy ng pagkakatimpla nitong Jo Malone na Velvet Rose and Oud. Meron siyang place sa heart ko palagi. And ulitin ko, ginagamit din to ng husband ko right now. Kasi for some reason, bagay siya ngayong gloomy na weather. Last na pabango. And nakomplementan ako dito ng husband ko. Matagal tong nawala sa market. And then, nilabas nila ulit. I'm not sure kung yung ipapakita ko sa inyo is yung bagong bottle niya or yung lumang bottle na meron ako, hindi ko na maalala. Marami akong backup bottle nito kasi nung time na parang mahirap na siyang hanapin sa store, naghanap talaga ako ng bottle para maitabi kasi I really love this. Maraming tao hindi to gusto kasi amoy floor cleaner daw siya. But, nung nagamit ko to few days ago, sabi ng husband ko, ang bango-bango ko. And this is the Chanel Crystal Ouvert Eau de Toilette. Eto siya, guys. Black na yata yung new na bottle. Hindi ko na maalala. But, binalik na siya ulit sa market. Meron din ako nung new na bottle nakapag-stock ako nung new na bottle. Kasi nga natatakot ang mawala siya kasi I love this. This is a clean, fresh, citrus fresh. Light lang. You need to respray kung gusto mo yung amoy na amoy ka. But for last time na ginamit ko, lumabas ako ng parang mga 4 hours. Amoy ko pa siya sa damit ko Amoy ko pa siya. Sa skin siguro pwedeng mabilis siyang mawala. But sa damit, medyo makapit pa siya. Medyo sharp ng
ng konti yung pagka-green citrus niya, pero easy reach to. I think ilalabas ko siya, gagamitin ko rin siya nitong August kasi bagay siya ngayong parang gloomy, sticky, maulan na weather. Yung gusto mo lang na ma-uplift ka and at the same time, mabango ka, hindi kayong nakakaamoy na amoy. I know, ulitin ko sa iba, ang simple ng amoy niya, but nakomplementan ako ng husband ko. So, what can I say? And ulitin ko, malamang mag-uumpisa tayo ng August with this perfume because na-miss ko siya. And ngayon na bumalik na siya sa market, I will use this again para maraming makaamoy sa akin. And pag nagustuhan nila, just go to Chanel store. So, ayan na guys, yung perfume favorites ko. I'm sorry guys, napabayaan ko na kayo. Gusto ko yung tahimik na ulit na buhay, pero ayokong completely isarado itong YouTube channel ko. Kasi may mga days na gusto ko pa rin mag-share sa inyo ng makeup and perfumes. But, ang babait ng mga viewers ko, ang babait nyo guys, yung mga followers ko, bihira lang yung mga hindi masyadong mababait, yung mga comments. And, ang funny kasi, yung mga viewers ko, kayo yung nagko-correct dun sa mga taong yon. Baka siguro ngayon lang nila ako nakita. So, ang tagal ko na pala dito sa YouTube, ano. Naging libangan ko lang siya nung time na nagtatry akong mag-pregnant and gusto ko lang laruin yung mga makeup ko kasi I don't really do makeup sa sarili ko much. If you notice nga, hindi ako talaga heavy mag-wear ng makeup. And then, nakarating na tayo dito. Hindi ko naman siya completely isasarado, ulitin ko. Pero nandun ako sa point na I'm not in a hurry to make a new video. I'm not in a hurry na mag-edit ng video kasi gusto kong i-enjoy yung moment, yung time sa family ko, sa anak ko. Ang daming nangyayari sa family namin. Merong may sakit, merong alam nyo yon, and I want to be there sa moment na yon. Kagaya nung nakabakasyon kami, marami actually na-message sa akin na bakit hindi ko i-vlog yung vacation namin kasi interesting daw yung mga pinupuntahan namin. Pumasok na yan sa isip ko kasi I wanted to share yung mga places na pinupuntahan namin. But, gusto ko enjoy yung moment, guys. Kaya pictures na lang. So, pagpasensyahan nyo na, sinishare ko naman yung mga pictures. I want to be there. Yan yung theme ko nitong nagbakasyon kami. I want to be there. And even now, I want to be at the moment. So, kung gagawa ko ng video at makikita ninyo na may bago akong post, bukal sa puso to. Hindi to pilit because I want to post something. Gusto ko talaga siyang i-share sa inyo. So, ayan na. Bago pa humaba to, ayan na guys yung perfume favorites ko. Let's see kung ilan yung magagamit natin next month. Thank you for watching and see you again on my next video. Bye!